Habang papalapit sila sa shore, biglang lumitaw ang isang malaking man-eater sa tubig. Isa itong nilalang na may tubig sa buong katawan, parang may sariling armor, at may mga suction cup sa kamay, parang higanteng octopus na halimaw. Mabilis na tumakbo si Kiriko papunta sa captain at pinakihusapang pabilisin ang barko. Pero kahit naka-full speed sila, 30 minutes pa bago makarating sa lupa. Nag-lock ang buong crew sa loob ng control room, pero alam ni Kiriko na di sila ligtas sa pinto lang. Na-realize niya na water-based ang katawan ng halimaw. Kaya may naisip siyang plano. Nagtanong siya kung ano ang nasa ilalim ng deck. Nung una, defensive ang mga crew, parang ayaw nilang ipasok ang halimaw doon. Pero dahil sa emergency, wala silang choice. Si Maru at Kiriko, nilihis ang atensyon ng halimaw. Hinila nila ito pababa, at doon sa lower deck, nakita nila ang sagot, tambak ang deck ng weeds. At ito ang magpapalambot sa katawan ng halimaw. Inabsorb ng damo ang tubig mula sa man-eater. At nang bumagsak ito, halos di na ito makagalaw. Hinawakan ito ni Maru para tignan kung buhay pa ito, patay na ang halimaw. Pagdating sa shore, nagpapasalamat ang mga crew. Doon tinanong ni Kiriko ang tungkol sa bird logo. Isa ito sa clue niya sa paghahanap kay Robin. Ang sabi ng crew, logo iyon ng Mitsuba. Nagsimula silang mag-imbestiga sa lungsod. May nadaanan silang lumang building na parang abandonado. Doon na rin sila natulog, hindi nila alam na ito mismo ang Mitsuba Home Center. Balik sa academy, inaya ni Kuko si Tokyo na tingnan kung ano talaga ang hitsura ng mga baby. Sumama si Tokyo at sa isang secret area, nakita niya ang mga baby sa loob ng glass containers. Pero hindi ito mga normal na sanggol. Wala silang mata, bibig, o paa. May mga mutant-like appendages. Nagulat si Tokyo. Ito ang unang beses na may nakita siyang ganito, isang sikreto ng academy. Biglang nag-alarm, pero di siya nakita sa camera at parang naging invisible si Tokyo. Nakalusot sila ngunit sa pag-akyat niya, may naiwan siyang shoe print. Tinanong ng director si Mina, ang AI na siyang brain ng academy. Sabi nito wala lang ito, at kailangan niya ng further investigation. Nag-confess si Shiro kay Mimi Himer ng feelings nito sa kanya ngunit hindi niya ito nasabi ng maayos. Narinig ito ni Tokyo. Binisita niya si Taro, at sinabi niyang namimiss niya na itong kalaro. Kinis ni Tokyo si Taro ngunit dahil sheltered din siya, di rin niya ito naiintindihan. Nagulat si Tokyo at tumakbo palayo. Bigla siyang nakita ni Kona. Nag-open up siya, at doon umamin si Tokyo na gusto niya si Kona. Babae pala si Tokyo. Tahimik si Kona, pero ngumiti. Sinabi niyang gusto rin niya si Tokyo, at gusto niyang maging partner niya balang araw. Pero hindi nagtagal ang saya. Pagbalik niya sa kwarto, tinawag siya sa infirmary. May masamang balita, lumala ang sitwasyon ni Taro. Humingi ng tawad si Taro kay Tokyo. Alam niyang mali ang ginawa niya, at hindi niya nirespeto ang nararamdaman ni Tokyo. Okay lang ito sabi ni Tokyo, matapos ay sinabi ni Taro na kailangan umalis ni Tokyo sa academy.